Just now, breaking news. Ito na siya kan lahat. VP Sara, panoorin hanggang dulo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay kapanig ng masa. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni kapanig ng masa at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang kilalang congressman, araw-araw daw nag-uuwi ng mali-malitang pera. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Jay Guevara. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Jay Guevara. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Jay Guevara. Ipagpatuloy natin. At ito, isang vlogger, ipinatumba daw ni Vice President Sara Duterte. So yan mga banateros, ito grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon dahil grabe yung mga talagang viral at na pag-uusapan ngayon to, itong mapatungkol dito sa isang, paano ko ba sabihin, pinabili ng suka, tapos nagpag-uwi, naging vlogger na. So yun, unahan ko muna sa pamilya nitong vlogger na to. Ay condolence at wala naman pong masaya sa nangyaring trahedya sa inyong mahal sa buhay. Yeah. Ngayon, may mga lilinawin lang ho tayo dito kasi nga, ibinibintang sa mga Duterte, lalo-lalo na kay Vice President Sara Duterte, etong nangyaring pamamaril dito sa mag-live-in partner na at etong babae na etong vlogger na bumabatikos sa mga Duterte at kumakampi naman sa administrasyong Marcos. Ayun nga, no, nababalitaan natin yan. Kahit ako, nakikita ko sa Facebook yan na may mga nagpo-post at ibinibintang yan kay VP Sara. Dahil alam naman natin, yung napaslang na vlogger na yon, syempre rest in peace din. Lahat naman hindi naging masaya dun sa mga nangyari at wala namang nagdidiwang. No? Pero talagang, syempre, alam naman natin na tumitira yung vlogger na yon lagi kay VP Sara at talagang medyo matitindi yung mga binibitawan niyang salita kay VP Sara. No? Talagang medyo foul na. Below the belt na. Pero, yun, kaya yun. Kaya iniisip na baka si VP Sara ang may gawa nun, ganyan. Diba, ibinibintang sa kanya. Ngayon mga banateros, mga kabiyaya, kamakailan lang po ay naglabas po itong vlogger na to na etong si Vice President Sara Duterte ay nagano daw, may ipinalaglag daw na bata sa ibang bansa kaya daw palaging nagpupunta sa daig. At siya rin ang nagpauso. Yung talaga chismis yun. Yung may ipinalaglag na bata, si Mariosep. Bakit naman magpapalaglag ng bata si VP Sara? Anong dahilan? Hindi niya ba kayang buhayin yung bata? Disgrasyada ba si VP Sara? Kasi ang alam ko, yung mga nagpapalaglag ng bata, yung mga hindi kayang buhayin yung bata. Pangalawa, yung mga hindi pinaninindigan yung bata. Diba? Hindi kayang panindigan ng tatay, ganito. Diyos ko naman, kita nyo naman, kasi may asama si VP Sara. Ayos naman yung pamilya ni VP Sara. Oh, pangatlo. Oh, ano? Ayaw ni VP Sara doon sa bata. Diba? Kaya niya naman buhayin. Oh, kaya niya naman panindigan yung bata. May naninindigan naman sa bata. Kung meron talaga. Kaya ito masasabi mo talaga parang, yun talagang legit na fake. Anong dahilan ni VP Sara bakit siya magpapalaglag? Ano yun? Uso ba yun? Siya rin ang nagpapakalat ng issue na itong si Vice President Sara Duterte at yung basketball player na nakalimutan ko na kung anong pangalan ay magkarelasyon daw. So marami siyang ginagawang kabulos. Hindi, no? Oo nga, doon daw nanggagaling doon sa vlogger na yun eh. Yung mga chismis kay VP Sara na matitindi. Oh. Tapos syempre, iisipin nila, syempre, ang tindi ng mga pinagsasasabi ng vlogger na yun kay Sara Duterte. Malamang ko si Sara Duterte ang nagpaano dyan. Syempre, yun ang iisipin nila eh. Diba? Kaya pinopost ng iba na talagang si Sara Duterte, para kung makapinpoint sila, parang si Sara Duterte ang talagang may gawa. Pero may isang bagay dyan. No? Nag-iisip ba kayo sa sinasabi nyo, pinopost nyo, na ibinibintang nyo kay VP Sara yung ganyang klaseng nangyari? Nakakasigurado ba kayo? Yung binabalita nga kay VP Sara, na may karelasyon na basketball player, nagpalaglag, sigurado din ba kayo dyan? Oh. Kasi bago tayo magsalita ng chismis, no,
Ako tutuusin, no? Mas maganda kung merong ebidensya. Kasi kumbaga below the belt na yan eh, hindi na komento yan eh. 'Di ba? Kumbaga hindi na parang ano yan eh. Parang personal na buhay na yan, personal na bagay na yan. So kapag ikaw nagsalita ka ng personal na bagay sa isang tao, make sure na siguradong ginawa niya yon. Make sure na meron kang ebidensya. Kasi kapag binalik sa'yo yan, pag kinasuhan ka at wala ka na ilabas na ebidensya na talagang ginawa niya yung bagay na yon, ay sigurado yari ka. Oo. Kastugan na issue laban sa mga Duterte, kesyo grabe nga ito magmura, at hindi lang sa mga Duterte kundi pati sa mga kaalyado ng mga Duterte ay grabe din ang ginagawa niyang grabe. pang-fake news. Talagang talagang pinapayagan siya ng Facebook na magmura ng matitindi kasi nadidinig naman natin yung vlogger na yun. No? Pasensya na ako na pag-uusapan natin. Nadidinig naman natin yung vlogger na yun na talagang kung magmura talaga is ang didiin talaga. No, ang didiin niyang magmura talagang, di ba, alam nga natin, bawal masyado magmura sa Facebook, pero talagang pinapayagan eh, no? Parang gano'n. No, na hanggang ngayon ay wala naman siyang naipakitang ebidensya at ngayon ay wala na nga siya dahil may tumumba sa kanya. So ngayon mga banateros, mga kabiyaya, yung galawan ng mga kasamahan niyang mga vlogger ay masyadong obvious. Kasi nga ibinibintang, ulit-ulit nilang sinasabi na itong pagkamatay daw ng vlogger na to ay may posibilidad daw na si Vice President Sara Duterte ang gumawa nito. Unang-una, kung si Vice President nang gumawa sa iyo, anong mapapala niya? Kung si VP Sara Duterte ang nagpapatay dito sa vlogger na to, anong mapapala ni VP Sara Duterte? Ay unang-una, meron pa ako nabalitaan pati na si Pangulong Duterte daw ang nagutos. Unang-una si Pangulong Duterte nakakulong sa ICC sa The Hague. So paano niya magagawa yon? Pangalawa, si VP Sara Duterte ini-impeach ngayon. So talagang, at anong mapapala ni Vice President Sara Duterte kung ipatumba ka niya? Tama yun. No, ito sa mga nagpo-post ng ganun eh. 'Di ba? Na si VP Sara yung pinagbibintangan. Kay VP Sara ibinibintang, ganyan. Yun nangyari dun sa vlogger. Bibigyan ko kayo, uulitin ko yung sinabi ko kasi alam ko nasabi ko na to eh. Sa sinasabi nyong yan, uulitin ko yung sinabi ko, parang inamin nyo sa sarili nyo na si Marcos Sr. ang nagpategi kay Ninoy Aquino. Yan, sinabi ko yan, di ba? Pinag-usapan natin yan. Parang inamin yung ganun. Parang naniniwala kayo na ganun ang nangyari. Kasi alam naman natin, no? Pinagbibintangan si Marcos Sr. sa pagpapatumba kay Ninoy Aquino. 'Di ba? Syempre, alam natin na magkalaban yung dalawa eh. Kalaban ni Ninoy, binabatikos ni Ninoy si Marcos Sr. So, walang ibang maging dapat na suspect kundi si Marcos Sr. Pero naisip nyo rin ba, no, kung bubuksan nyo yung isip nyo, magagawa ba ni Marcos Sr. na ipatumba si Ninoy Aquino kung alam ng lahat na magkalaban silang dalawa? Parang sinabi nyo dito na ganun kakitid at hindi marunong mag-isip si Marcos Sr. Kaya niya pinategi si Ninoy Aquino. Ganun ba kakitid ang utak ni Marcos Sr.? Alam naman natin si Marcos Sr. matalino. Alam natin na hindi niya gagawin yun. At sino may posibilidad na gumawa nun? Yan ang matindi dyan. Sa tingin ko, ang may mas posibilidad na gumawa nun yung mga tao na kapag alam nila na natumba si Ninoy is maaaring ibintang kay Marcos. Ganun yun. Yun ang maaaring gumawa nun. Yung mga tao na gustong magsiklab ang galit lalo sa mga Marcos. Kasi hindi na pwedeng gawin ni Marcos yun eh, na ipatumba si Ninoy. 'Di ba? Parang sinugal mo yung sarili mo, sinakripisyo mo yung sarili mo. Alam mo naman na ikaw ang magiging suspect. Alam mong ikaw ang pinaghihinalaan ka na nga, mas lalo mo pang papatunayan. Syempre hindi mo gagawin yun. 'Di ba? Parang ganito rin yung kay VP Sara. Sigurado ba kayo na gagawin niya yun? Gayong alam naman natin, no? Na bumibira yung vlogger na yan kay VP Sara. So kapag tinumba yan, ibig sabihin si VP Sara na agad.
At ganun ba rin ba kakaited ang utak ni BP Sara para gawin niya yun? Syempre hindi. Ano yan? Ba't ko gagawin yan? Unang-una, ano magiging credits nun kay BP Sara? Pangalawa, di dapat kung sino yung mga una niyang nakalaban, yun na lang ang pinatumba niya. Parang sinasabi niyo wala siyang isip para ipatumba niya yan. Dahil alam niyo naman, alam din naman niya sa sarili niya na kung may mangyari dyan, sa kanya ibibintang kung talagang siya talagang may gawa. Diba? Sa kanya ibibintang yun. So bakit niya gagawin yung ganung bagay? Lalong-lalo na pwedeng idagdag yun sa kaso niya. Oh. Di kaya ang mga gumawa nun yung mga tao na talagang gusto talaga na palabasing masama si Sara Duterte. O kaya naman meron pang ibang dahilan yung pagkakatumba dun sa vlogger na yun. Meron pa siyang ibang nakaalitan o nakaraan. Di ba? Maaaring ganun. Ang nangyayari kasi kapag may nangyayaring ganyan, nakalaban ng mga Duterte, may nangyaring ganyan, sa mga Duterte ka agad pinipinpoint. Di ba? Ang mahirap kasi dyan, mamaya, baka pag nahuli yung suspect dyan kahit alam naman natin na hindi talaga BP Sara at dun sa vlogger na yun ang usapin baka mamaya, di ba, nakakatakot dyan o sabihin na, o sige, pag-aanin namin kaso mo, turo mo lang si Sara Duterte, yun ang mahirap. Yun ang mahirap dun. Kung gagamitin yun. Di sana wag na, no? Sana wag, no? No? Pero sa tingin ko, hindi kayang gawin ni BP Sara yun. Dahil kung kayang gawin ni BP Sara yun, parang inisip nyo na rin na kayang gawin din ni Marcos Sr. yun, kay Ninoy. Di ba? Na parang ginawa din ni Marcos Sr. yung kay Ninoy at kung ginawa ni BP Sara yun. Na pareho silang walang utak. Ganun yun. Si Marcos Sr. at si BP Sara, pareho walang utak. Oh. Pero yung dalawang yan, may utak yan Si Marcos Sr. at si BP Sara. Hindi basta-basta gagawa yan ng mga bagay na alam nila na sila mismo ang madidiin. Oh. Gaya sa war on drugs. Yung mga inosenteng tao, tinutumba. Hindi naman sa ano ng war on drugs para ibintang sa mga Duterte. O yung mga tanga naman naniniwala na mga Duterte daw ang nagpatumba sa mga ganon. Diba? Kasi ang mga tao minsan madaling mapaniwala Hindi kasi masyadong binubuksan yung mga isip. Diba? Anong mapapala niya? Wala siyang mapapala dahil una-una, hindi ka naman niya, malamang sa malamang, baka nga hindi ka kilala. Or hindi nga siguro Baka hindi nababalitaan para ni BP Sara. Yung mga pinaggagawa mong katarantaduan. Or ginagawa nitong vlogger na to, nakatarantaduan kay Vice President Sara Duterte. So, ngayon, mga banateros ay trending at viral talaga itong usapin na to. Ngayon, may mga nakalap tayong impormasyon na di umano, etong vlogger na pinatay ay may atraso sa dating karelasyon or sa ex-boyfriend nata. At may mga nababalitaan na yung ex-boyfriend nitong vlogger na itinumba or tinegi ay isang nagtitinda or nagbebenta ng pulburon. Di umano, di ko alam kung totoo ba yun, kung gaano ba katotoo yan. O kasi may mga lumalabas na video ngayon na umiiyak yung vlogger na yun, parang sinasaktan ata siya ng ex niya, parang ganun. Parang patuloy pa rin siyang ginagambala, di ba? Parang ganun yung video na yon. So, hindi din ba naisip nila na pwedeng yun ang senaryo? O hindi ko naman pinagbibintangan yung ex-boyfriend, no? Hindi rin ba nila naisip? Bakit yun? Hindi nila inano, di ba? If you know, pwede rin ganun yun. O may iba pang mga senaryo, di ba? Maraming senaryo ang ginagawa nila, tinututok lang kay BP Sara So ngayon, kung ganun man, kung halimbawang totoo man yun na nagbebenta nga ng pulburon etong ex ng vlogger na to at may kinalaman or may alam etong vlogger na itinumba, ay may posibilidad nga na itumba siya nito. Pwede din naman na, kasi ayon sa balita, may ka-live-in partner na to ngayon. So pwede rin naman na lumabas na away to, no? Away sa relasyon, away sa or third party, ganun. So baka mamaya nagsiselos, baka gusto pang makipagbalikan nitong ex at kaya niya binawian itong dalawang mag-live-in. Kasi parang sa video na napanood ko, parang hinahabol pa siya partner. So hindi natin kailangan din panghimasukan, di katulad ng ginagawa niya kay BP Sara noon. Hindi naman tayo ganun.
So ngayon, kaya sa totoosin lang, ayaw ko naman din talagang gawa ng komento to. Kaso nga lang, sobra na yung ginagawa ng mga kasamahan nito. Mas maganda yung nililinaw. Na napaka liwanag daw at talagang obvious daw dahil kamakailan lang or nung isang araw lang daw gumawa ng video etong vlogger na to about doon sa ipinalaglag ni VP Sara Duterte na bata sa dahig daw ginanap. Hindi ko alam kung saan nyo nakukuha itong mga ganitong balita no? Di ba nila naisip na baka mamaya yung ginawa doon sa vlogger nung mismo, ichinempo lang talaga? Di ba? Or coincidence. Ang dami kasing butas dyan kaya ang daming butas na hindi pa pwedeng mapagbintangan si Sara Duterte. Kaso nga lang, yung mga makikitid ng utak na alam naman natin galit na galit kay Sara Duterte, talaga si Sara Duterte talaga ang dinidiin nila. Tapos sabihin nila, yun nga, sinabi ni Sir Jay na, kakapost lang yan, tapos biglang ganun ang nangyari. O hindi kaya tiniming lang dun? Di ba? O para ibintang kay Sara Duterte yan. O pwedeng ganun. Yung gumawa sa kanya, pwedeng ibintang kay Sara Duterte. O pwedeng ganun yun. O hindi rin ba nila naisip yun? O. Etong si VP Sara Duterte daw ay nagpalaglag ng bata sa dahig. So siya mismo ang unang gumawa ng video na yan hanggang sa sinakyan ng mga kasamahan niyang mga vlogger. Ang malupit pa dito, mga banateros, mga kabiyaya, ay talagang tinadtad niya ng mura at tawag dito ay talagang below the belt na yung banat niya kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ibig sabihin nun na totoo yung kanilang paratang na si VP Sara ang nagpatumba. Tsaka isa pa, meron yung mga matitindi talagang bumabanat kay Sara, mas matitindi pa dyan Di ba? At saka mas nakakainis talagang sinisira yung kredibilidad ni VP Sara ng mga nakapwesto Kaysa yung vlogger na yan ang pagkakasayahan niya ng oras, di dapat yung mga nasa pwesto na talagang humihila sa kanila pababa at nagpakulong sa tatay niya, yung mga inuna niya. Diba? Kasi wala siyang magiging credits doon. Anong mangyayari? Magiging ingay? Ganon? Hindi naman ingay ang habol ni VP Sara dito. Diba? Kaya kung gaganti siya, is bakit doon pa? Doon na lang sa mga tao na talagang gumipit sa kanila. Yung talagang sumira sa kanila. Kasi kahit naman sabihin na paulit-ulit na si Sara Duterte, nagpalaglag, ganito, ganyan, hindi naman maniniwala yung mga tao doon nga sa sinasabi na si VP Sara, kurap daw, hindi naniniwala yung mga tao, doon pa. Diba? Bakit? Diba, maniniwala ba? Maniniwala ba kami? Ko naman, hindi naman maniniwala na ganun. Yung katulad ni VP Sara, gagawa ng ganun na magpalaglag, tapos makipag-boyfriend sa basketball player. Mga katarantaduhan talaga na minsan naiisip ng tao. Minsan ang imahinasyon. Talagang minsan kung gusto mo siraan ng isang tao, talagang gagawa ka ng mga bagay na talaga ikasisira niya talaga. Kasi talagang ako maniniwala ako parang ako impeachment trial, impeachment court. Bumabase din ako sa ebidensya. Kung wala ka ebidensya sa mga sinasabi mo, tumahimik ka na lang. Kasi ako sa totoo lang, yung sinasabi na si BBM gumagamit ng pinagbabawal na gamot, sa totoo lang, pasensya na mga katunay. Hindi pa naman ako naniniwala kahit na may mga nagpapatunay na ganito. Sa salita pa lang kasi, gusto ko kasi talagang maniniwala siguro ako kung nakita ko na talaga sa dalawang mata ko. Na talagang may lumabas na ganon. Kasi parang nilabas nung ganon, parang, legit ba yun? AI. Parang kasi hindi ko alam Diba? Gusto ko kasi makita talagang yung ebidensya talaga. Mahirap kasi maghinalag sa isang tao. Kasi, pero hindi ko sinasabing pinagtatanggol ko sa BBM, hindi. Ako naman kasi, kaya naman ako ganito, hindi naman ako nagagalit kay BBM o hindi ko siya binibira or ganito dahil sa sinasabing bisyo niya. Kasi hindi pa, parang sa akin, hindi pa naman masyado napapatunayan. Parang nagiging tukso lang sa kanya ngayon yan Ang sa akin kasi, kaya ako, hindi naman ako galit sa kanya kay BBM. Pero ang sa akin lang, nadismaya lang ako. No? Kumbaga parang, bakit ganito yung ginawa niya? Sa mga Duterte, wala namang ginagawa sa kanya. Malaki naman na itulong sa kanya ni Sara Duterte. Malaki na itulong sa kanya ng mga Duterte, lalo na sa Tatay Digong. Bakit ganito yung ginawa niya? Kumbaga parang nakisimpatya ako sa mga Duterte kasi ganun. Wala naman ako nakikitang mali sa ginawa ng mga Duterte. Wala namang silang ginawa sa mga Marcos Halos lahat nga ng ginawa ng mga Duterte ay pabor sa Marcos. Pero bakit ganito yung ginawa nila? At saka yung nangyayari ngayon, na parang tignan mo nangyayari sa bansa natin, parang nadismaya ako sa mga kilos niya, parang ang dali niyang mapasunod,
Parang wala siyang sariling desisyon. Doon, ayun ang inano ko sa kanya eh. Kinatabang ko kay BBM. Kaya medyo tumagilid ako sa kanya. At pumanig naman ako dito sa mga Duterte. Ba, dito sa vlogger na to. Unang-una, alam naman natin ng mga Duterte, sobrang haba ng PC Oo. sa mga bumabati ko sa kanila. Eh, kay Trillanes nga, sobrang haba ng PC nila eh. O, di ba? Kung talagang ganyan ang mga Duterte, di dapat si Trillanes wala na sa mundo. Ganun lang yan eh. Bakit ibibintang kay BP Sara o kay Tatay Digong yung mga ganyang pangyayari kung yung mga tao na mas nauna doon sa vlogger na yon, no, na bumabanat at nagpapabaksik sa mga Duterte ay nandito pa at humihinga pa. Di ba? Bakit yung mga yon okay pa? Di ba? Kaya nga sinasabi ko, kaysa ipatumba nila yung vlogger na yan, bakit hindi na lang yung mga tao na talagang mas sumisira sa kredibilidad ng mga Duterte? Oh. Kung matatandaan nyo, back to 2016, sa pangangampanya, sa pagpupursige ng bawat Pilipino na tumakbo bilang presidente, etong si Pangulong Duterte or si Tatay Digong na mayor pa noong panahon na yon, eh sobrang dami na ng kritiko ni Mayor Duterte or ni Pangulong Duterte or ni Tatay Digong. Oh. So doon sa punto na yon, hanggang sa napapayag na nga ng taong bayan, ito si Pangulong Duterte at tumakbo na siyang presidente at hanggang sa nanalo siya, eh mas dumami pa yung kritiko. Kaya andyan nga yung mga Pinklawan, Dilawan, at yung iba pang mga tulong. Nakakita nyo naman dati, nung panahon talaga ni Duterte, wala tayong makitang dilawan. Andiyan dyan lang si Ontiveros, Trillanes, mga Dilawan, Pinklawan, talagang hindi makapormal talaga, diretso sa inidoro talaga. Pero ngayon, kita mo naman is nagbabalikan na sila, nag-expose na sila ng mga sarili nila, di ba? Nagpapa-media na sila, lagi silang laban ng balita. Kita nyo, nasa Senado na sila, di ba? Masyado na silang expose. Di ba? Parang ito na yung tamang pagkakataon para sa kanila na lumabas. Ito yung pagkakataon na hinihintay nila eh. Kasi wala na eh. Wala na yung mga Duterte. Nagtablahan na yung administrasyon. Nagtablahan na yung administrasyon tsaka mga Duterte. Kaya dito na. Ito na yung pagkakataon. Siyempre, kanino pa sila kakampi? Dito kay Marcos. Dahil wala naman silang mahihita sa mga Duterte eh. Kung sakaling doon sila kakampi. Kasi kung may gusto sila, hindi na makukonsinti ng mga Duterte. Dito, nakukonsinti sila kahit paano. Na mga ayaw sa pamamalakad ni Pangulong Duterte dahil alam nila mauubos talaga ang mga criminal, drug lord at iba pang mga halangang bituka dito sa bansang Pilipinas. Ngayon mga barateros, mga kabiyaya, pinapalabas kasi nila na eto talaga daw, etong magamang Duterte ang nagpatumba dito sa vlogger na to. Ngayon, bilang kakilala natin or kilala natin ng mga Duterte na hindi nila gagawin to. Bakit? Kung talagang gawain ng mga Duterte na magpatumba ng mga tawag dito ng mga kanilang mga kritiko, dapat matagal na. At pangalawa, sino ka para unahin? Or sino yung vlogger na yan para unahin siya? Yun sinasabi. Sa dinami-daming kritiko, nandyan alam naman na natin, hindi na natin papangalanan kung sino yung mga kritiko ng mga Duterte, alangan naman na mas unahin pa siya. Alangan na mas i-priority siya. Diba? So sobrang dami mga kilalang personalidad na nakikita natin, napapanood, daw sobrang below the belt din ng mga banat sa mga Duterte na di hamak na masikat at mas maimpluwensya kaysa dito sa namayapang vlogger na to. Di sana yun sila yung mga inuna ng mga Duterte kung talagang si BP Sara ang nagpatumba dito. Tsaka malabo, sobrang labo ho talaga na isang malaking katangahan or kabaliwan ang maniniwala sa mga ganitong issue na ibinabato sa mga Duterte. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Kapanig ng Masa at syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Jay Guevara. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.